Sobrang. Ako po ay taga Marami City at saksi po ako na with our good senator help the Marami IDPs and we organized the Team Dig Marami. Saksi po ako and I was a witness to that he is the only private person who gave 500 or 5 million rather in helping our IDPs in Marawi as a Sharia compliant. Second, years ago, in response and in support to the national unity, our brother Muslims in Marawi City in Sultan Kudarat supported him in going to Southern Leyte, and he himself distributed millions of relief goods to our Christian brothers and sisters who were victims of that time, the flood. Palakpakan din po natin. Wala pa akong nakitang artista na kami po ay natutulong sa lansangan, sa liluan dahil sirang-sira. Para lang po maitawid at may pamahagi ang kanyang pagtulong at may pakita ang pagkakaisa ng mga Muslim, mga Kristiyano at lumang magkakasama po tayo, brother. Palakpakan po natin. Pangatlo, noong kapanahunan na kailangan ng tulong ng ating mga kasama, mga kapatid, mga Muslim, Kristiyano, balik Islam, lumad sa buong Bicol, kasama po ako doon na ang kanilang gusto ay magkaroon ng halal na kabuhayan. Ito na po ang kapatunayan ng ating sinabi ng aming butihing Undersecretary, the Chief of Staff of the Department of Trade and Industry, Ana Carolina Sanchez, na palakasin ang halal industry because we have also our halal champ in the Department of Trade and Industry in the person of Secretary Alfredo Pascual. That is why our good secretary with Alim Yapal, Raison, and Happy the creation of the Halal Task Force para po tutukan at tulungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Quiapo. Mga kasama, mga kapatid, kasama din po ako noon ng tinatag ang makabagong revolusyonaryong pagbabago para sa responsableng Pilipino brother para po tulungan ang ating mga kapatid. At we have the presence of our also the ambassador of Malaysia. We consider him as the international halal champion. Ambassador po yan ng Malaysia. Palakpakan po natin. Kaya po nagpapasalamat din kami kay Chairman, pinsan ko, bayo ko pa yan, si Chairman Tayo Tunduma, sa inyong host kagabi, walang tulong para i-secure ang seguridad at proper coordination at lalong-lalo na rin po sa ating kuya, si Kuya Jerry Magaram, ang magagay po sa atin na administrator ng Mangilang Dimos. Maraming salamat. Without much ado, ladies and gentlemen, our guest of honor is the revolutionary force in our nation's recent history. Action, not drama. Kaya ito na po, halal, totoong action na ito. Is his motto as he sets foot in public service. He was elected as the #1 senator in the 2022 national elections and the first Filipino Muslim senator for the last 30 years. Pagkatapos po ng 3 dekada, meron ng isang Muslim na senador para po isulong ang inyong mga aspiration tulad po ng halal industry para po matulungan ng ating mga kababayan. Ladies and gentlemen, he now serves as the chairperson of the Senate Committees on Cultural Communities, Public Information and Mass Media, and Constitutional Amendments and Revision approach the game-changing. This is how we may describe his legislative agenda. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor and a privilege to call on our senator, our big brother, and the halal champion in the Senate, known as the Senator Robin Hood
Abdul Aziz Carino Padilla, palakpakan po natin. Takbir! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po mga mahal kong kapatid sa napaka-inig po ninyong pagtanggap sa amin. Salamat po sa inyong takbir dahil yun po ang dapat. Wala po tayong dapat bigyan ng pagpupuri kundi ang Allahu Akbar lamang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga mahal kong kapatid, alam ko sawang-sawa na kayo sa bla-bla, sa mga salita ng mga politiko, paulit-ulit na lang. Kahit ako mismo sawang-sawa na rin sa mga paulit-ulit na salita ng politiko. Pero ang magandang balita po ngayon, ito pong salita na ibinibigay namin sa inyo, ito po ay galing niya mismo sa bibig ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, hindi po ito isang pangako na mapapako sapagkat ang order ay galing na po sa ating Pangulo. Kaya isang bagay po yan na ating dapat ipagdiriwang sapagkat siya na mismo ang nagsasabi na kailangan tulungan ng Republika ang halal industry ng mga Muslim sa Pilipinas. Allahu Akbar. Marami na po kasi dumaan. Marami na pong nangako sa atin. Natutulungan tayo. Pero hindi nakakarating sa Pangulo. Pero ngayon, Pangulo na mismo ang nagsabi, ang nag-utos sa DTI kay Ma'am Ana Carolina P. Sanchez. Siya na po ang nag-utos kay Brother Alim. Siya na po ang nag-utos sa aming lahat na kailangan ang halal industry sa Pilipinas ay magwagi, magtagumpay. Ibig sabihin po niyan, may pondo. May pondo na ibibigay sa inyo. Kasi wala namang kwenta pag walang pondo, di ba? Kailangan may puhunan. Kasi pagka pinag-usapan ng negosyo, wala nang gagaling sa mga moro. Dahil wala kang mga Espanyol dito, barter trade na tayo. Tayo ng mga, makikitayo na po ako kasi Muslim din naman ako. Pero wala pang kahit na sinong dayuhan dito. Ang mga bangsamoro na talaga, ang nag-umpisa ng trade dito sa Southeast Asia. Kaya ito pong halal industry na ito, hindi po ito imposible na mapalaki natin. Sapagkat malaki ang tiwala ko, maging anuman ang primo ng Bangsamoro, maging Maranao, Tausug, maging Danao, anuman yan. Sigurado ako, magaling kayong magnegosyo. Ang kailangan lang ay puhunan. Walang kwenta ang salitaan natin dito o walang puhunan, di ba? Kailangan po, siyempre, ngayon, ang balak po ng gobyerno, sa tulong po, alam naman natin, mga mahal kong kapatid, hindi tayo magkakaroon ng BARM, ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, kung wala ang Malaysia. Kaya, mga kapatid, napakalaking karangalan po natin at ipagpasalamat po natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat nakasuporta 100% ang Malaysia sa atin. Ibig sabihin po, hindi kailanman tayo malulungkot na itong plano ng ating Pangulo ay mapapako. Sapagkat naandyan muli ang bansang Malaysia para tulungan tayo. At siyempre po, mga kapatid ko, kanina nagtalumpati si Congressman.
Bakit ba hindi pa nag-Muslim si Congressman? Bakit ba? Lumaki daw si Congressman. Wala ba nagdadawa kay Congressman? Kailangan niya na tayong mamasyal, Congressman, para matawahan kita. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng talumpati ni Congressman. Sapagkat yung kanyang talumpati, napakalalim kung ating nanamnamin. Bakit? Tingnan niyo mabuti mga kapatid ko. Ang sinabi niya, ang alam ng ibang tao, ang laging pinamamalita ng ibang tao, ang Quiapo ay magulo. Napupunta ako dito, wala namang magulo dito eh. Puro chismis lang ang kaguluhan dito. Kaya dapat tulungan natin si Congressman. Nalinisin niya yung masamang imahe na ibinabato sa atin. Dahil alam nyo, yung ganyang klaseng chismis sa atin, nung araw pa yan, sinisira ang imahe ng mga Muslim para matakot ang mga tao sa atin. Yan ang isang tunay na jihad natin, mga kapatid. Hindi kakuluhan, ang tuhay nating jihad ay dawa. Kailangan tayo magdawa. Kailangan natin ipakita na hindi magulo sa Quiapo. At kailangan natin ipakita na yung ibibigay na pondo ng national government doon. Kasi alam nyo, hindi ko nanakawin ng unang-una yung pondo. Masama yan. Allahu Akbar. Yung sinasabi ni Congressman na aayusin niya ito, Quiapo, kasama ako dyan, Congressman. At kapag sinabi niyang kasama ako dyan, ibig sabihin, pera po ng gobyerno yun. Kaya kung ano man po yung makikita nyo dito na pagbabago na dadalhin ni Congressman, hindi po yan galing sa akin, hindi po yan galing kay Congressman, yan po ay galing sa inyo. Pera nyo yan. Pera nyo yan, nababalik po sa inyo. Hindi namin ibubulsa. Bawal yan. Ako po, nangangako ako sa inyo, noon pa man, katulad po ng sinabi, kanina, hahanap ang introduction sa akin ni brother. Ito po, dito ka brother. Tumulong po sa akin ito ng eleksyon. Ang laki po ng inabono nito. Dahil wala naman po akong pera nun. May pera ako, may inipon ako, pero hindi ko ginastos sa eleksyon. Sila po ang gumastos sa akin, kaya palakpakan natin si brother. Kaya mga kapatid, bubuhos ko ang pagpapala ng Allah dito sa Quiapo. Allah Akbar! Allah Akbar! Kaya sana, tulungan natin itong programa ni Presidente Marcos, yung halal industry. Kasi hindi po pwedeng puro pagpapaganda lang tayo. Hindi pwede. Kailangan, pag pinaganda ito ni Congressman, kailangan yung negosyong binibigay sa inyo ni Presidente, kailangan mabuwagi. Kailangan lumaki. Alam po man ninyo, ang halal industry ay mayroong 3 trilyong dolyares sa buong mundo. 3 trillion! Napakalaking pera po nun. Hindi ko alam magkano ba yun sa pesos. Sino ba magaling sa mathematics? 150 trillion ba yun? Tama ba ako? 150 trillion pesos. Ganun pong kalaki ang industriya ng halal. Kaya mga kapatid ko, paghandaan po natin ito. Sapagkat ito ay priority ng gobyerno. Kaya nandito po ang DTI. Nandito po si Amor Maclang. Palakpakan po natin si Amor Maclang. Sa susunod natin pagpupulong na ganito, ang gagawin po natin, kami na ang pupunta sa lugar ninyo.
Huwag na po natin gawin sa ganito kasi mahirap tayo makaintindihan. May mic, may gano'n. Kailangan yung talagang harapan tayo. Harapan para mas maintindihan po ninyo kung ano yung programa ng gobyerno sa halal. Ibig sabihin po niyan, hindi lang po pagkain, ha? Hindi lang po pagkain. Kasi ang halal, hindi lang naman yung pagkain. Yung lang sinabi ni Congressman na gagawin niyang safe. Ang Quiapo, halal yun. Dahil kapag ang kapitbahay mo, ito sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam to, ang isang Muslim, hindi siya magiging Muslim kung yung kapitbahay niya ay hindi ligtas sa kanya. Kaya dapat, para maging halal tayo mga kapatid, siguraduhin natin na ang kapitbahay natin ligtas sa atin yan. At alam ko naman, tayong mga Muslim talaga, ito, makikitayo na ako, ha? Alam ko pong ako ay reverted lang, ako'y balik Islam, pero makikiisa na po ako sa inyo, na Bangsamoro. Alam niyo naman yan, ang puso ko ay nasa inyo. Maging katulong niyo po kami. Tulungan natin ang gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno sa programang halal. Obligasyon natin ito. Obligasyon natin ito. Isipin ninyo, ang nag-isip ng gawing halal ang Pilipinas, presidente ng Pilipinas, na hindi naman Muslim. Allahu Akbar. Napakalaking bagay na ang mismong nagtutulak na gawing halal ng Pilipinas ay Pangulo ng Pilipinas. Allahu Akbar. Napakalaking pagpapala. Napakalaking pagpapala. Kaya dapat, bago matapos yung aking pananalita, mga mahal kong kapatid, ipagtuan natin ang ating bansa, ipagtuan natin ang Pangulo natin, ipagtuan natin ang DTI, Itong Department of Trade and Industry, nagbibigay na po sila ng pondo para sa halal industry. Naglalabas na po sila ng pera, gumagawa na sila ng mga slaughterhouse, gumagawa na po sila ng mga partihan. Isipin ninyo, kapag dumami ang slaughterhouse, marami tayong imam na magkakaroon ng trabaho. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng mga farm, magkakaroon ng Allahu Akbar. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid? Ang Pilipinas gagawing halal. Allahu Akbar. Unti-unti, bumabalik tayo kung saan nagmula ang Pilipinas. At alam naman natin, ang Pilipinas ay dating Muslim country. Allahu Akbar. At dapat natin ipaliwanag sa mga kapatid natin Kristiyano na ang halal, hindi po ibig sabihin ito na ito ay pagkain lamang ng Muslim. Hindi po. Ang halal, ibig sabihin niyan kung ano ang ikabubuti natin, kung ano ang kaaya-aya sa Panginoon, kung ano ang inumpisahan ni Abraham. Tandaan po natin, si Abraham ang tatay ng lahat ng religion, ng Muslim, ng mga Kristiyano, ng mga Hudyo. Kaya yan po dapat ipaliwanag natin yan sa mga Kristiyano. Wala po tayong pinagkaiba. Yung halal ay galing kay Abraham. Tandaan po natin. At si Abraham ang tatay natin lahat. Dahil po lang, papaliwanag natin yan sa Kristiyano. Paulit-ulit natin sasabihin sa kanila na ito pong halal ay para din sa inyo. Hindi po ito para sa amin lang. Sinabi po ng Pangulo na suportahan natin ang halal dahil ito po ay para sa lahat ng Pilipino, hindi lang para sa mga Muslim. Kaya ang negosyong halal, hindi lang po yan para sa mga Muslim, kundi para sa lahat ng mga Pilipino. Apakalaking pagpapala nito, mga kapatid. Yakapin natin itong programa ng gobyerno na ito dahil ito ay para sa lahat. Ikauulan natin, tandaan natin, $3 trillion ang pera dito. Allahu Akbar. 150 trillion pesos, mga kapatid. Huwag natin hayaan yan na mawawala. Dahil ito ay pagpapala sa atin ng Allah. Ito na yun! Ito na yung inaantay natin, mga kapatid. Ito na ang inaantay ninyo para ang Quiapo ay balang araw, sabi nga ni Congressman, ay maging tourist hub. Ang mga turista ay pumunta dito, sila ay gumastos na rin dito. Alam niyo, pag may turista, may ekonomiya. Tandaan po niya. Ngayon,
Hayaan na lang niyo ako magpasalamat kasi humahaba na yung sinasabi ko. Kasi pag di niyo ako pinigil, hanggang bukas to. Ako po yung magpapasalamat. Unang-una, siyempre, sa atin pong ambassador ng Malaysia, Abdul Malik Melvin Castillo. Thank you very much, brother. I'm sorry I have to talk in Tagalog. If only I can talk in Tausug, in Maranao, I will do it, brother. You know what? Inshallah, I can do that sometime. But right now, I have to talk in Tagalog. Because yesterday, in our breakfast, you let me talk in English. Last night, I have a headache. Congressman Joel Abchua, sir. Minsan, magkwentuhan tayo siya, tatawahan kita, inshallah. Huwag pong mag-alala si Mrs. Dito naman kayo kailangan magkasawa ng marami. Undersecretary Ana Carolina P. Sanchez, ma'am. Maraming salamat po sa DTI. Maraming salamat. DTI Deputy Executive Director, Gimnatang M. Radia. Brother Timpo. Laki ng ginastos dito ng kampanya, di pa kita nababayan. Hindi ka mananingin, brother. DTI Program Manager, Alan Siddiq M. Guapal, brother. Kung pagandahan lang ng lalaki, mas magandang lalaki si brother sa akin eh. Allahu Akbar. Attorney Jehan Lapain of NCMA. At siyempre po, ang arkitekto ng lahat ng ito, Miss Amor Maclan. Ma'am. Ito po ang taong ito, hindi siya Muslim, pero mahal na mahal niya ang mga Muslim. Dapat natin itong gawahan din ito. Mr. Michael Chulin, Mega Satin. At ang atin po magaling na barangay chairman, Khalil Pundoma. Golden Mosque Administrator, Sultan Abu Salam Jerry Magarang. Bay A. Labi Hadja Nurul Salam Sharif Makatandong. Mr. Jalal Jamil, ang ating pong nagdua kanina, Imam. Salamat po sa napakagandang dua. Mr. Raison Dimaampaw Arupinto, ating pong MP, brother. At siyempre po, Commissioner Ashdia Limbona. Bilang pagkatapos, mga mahal kong kapatid, alam ko, lagi naman nyo akong nakikita, napapanood. Ang huling habilin ko na lang po sa inyo, mga kapatid, bago matapos itong ating pagtitipon. Sana po, sana mga kapatid ko, huwag natin pakawalan itong pagkakataon ito. Baka, huwag na, tayo mismo, magkaisa tayo dito. Walang tribo-tribo, bilang mga Muslim, magsama-sama tayo dito. Dahil bihira po itong mangyari na ang programa nanggaling mismo sa bibig ng Presidente. At sinusuportahan tayo ng mga Muslim countries. Nandyan ang Malaysia. Kagabi, kausap ko yung United Arab Emirates, si Sheikh Bo Abdullah. Talagang susuporta din sila dito. Kaya napakalaking pagkakataon nito, mga kapatid. Napakalaking pagpapala nito ng Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya sana, hinihiling ko, pag naggawa tayo ng mga pagpupulong, iwasan natin muna yung tribo, iwasan natin yung politika, lahat tayo maging Muslim sana muna, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.